Welcome to my kusina. Magluluto tayo ngayon ng soup dito sa Hong Kong. So, ang mga ingredients natin, mayroon tayong karne ng baboy, yung medyo may buto ang binili ko. Mayroon tayong cheese nut, carrots, at saka yam. So, babalatan po natin yung yam, balatan natin yung carrot, at iboboil natin yung ating cheese nut. So, start na natin, hugasan natin to at i-blanch din natin. So, eto po yung gagamitin kong kawali. Yan, medyo malaki. I-on ko yung apoy niya kasi iba-blanch ko yung kanyang karne. So, kailangan nating magpakulo ng tubig para dun sa pagba-blanch natin ng karne ng baboy. Kunti lang po yung ilalagay natin kasi iba-blanch lang natin siya para matanggal yung kanyang buto. Bago po natin i-blanch, hugasan muna natin kasi galing ito ng palengke. Ang purpose po ng pagba-blanch natin ay para maalis yung dugo kasi ayaw nila na may puti-puti dun sa may sabaw. So habang nagpapakulo tayo ng tubig doon, magbabalat na tayo ng gulay natin. So mayroon akong peeler at saka mayroon akong kutsilyo at saka mayroon akong gloves. Kailangan natin mag-gloves kasi yung yam Makati po yan. So, hindi ko po yan hinahawakan ng walang gloves. Then, yung yam. Makati kasi ito eh. Lalagay po natin lahat to sa ating soup para masarap. Yan. Hindi ko talaga siya hinahawakan kasi sobrang kate. Matalsikan ka lang nung kanyang katas. Kaya kung may kaaway ka, maggadgad ka ng ganito, ibuhos mo sa kanya. Tignan ko kung hindi nangati. Lalo na yung may lagyan natin dyan. Sobrang kat ito, grabe. Noon hindi ko alam. Hindi pala ako naniniwala noon na makate. So nung nakatihan ako, totoo pala na makate. Yan. Oh, di malinis na. Nairaos natin yung Makati na yam. Masarap to. Matamis. Sunod naman natin yung ating carrots. Lagyan po natin ng dalawa kasi mabango po ito sa sabaw at manamis-namis. Marami na po akong video na nagawa na cooking soup dito sa Hong Kong. So, pwede nyo pong bisitahin sa aking mga upload. Kung gusto nyong matuto o kaya gusto nyo mag Hong Kong para makita nyo. Kasi karamihan na pinapasa ni amo sa akin mga Chinese. May naman English pero kailangan mo pang basahin. So, kung gusto nyo talagang matuto, yan, nood na lang kayo sa mga kunyang sa Hong Kong na nag-vlog, na nagluluto para matuto kayo. Simple lang naman yung pagluluto. May suki kaming binibilhan ng mga soup. So, pag sinabi ko, magluluto ako ng soup yung may ubo, ganito. May sakit yung ganito, lalamunan. May ubo si amo. Yung bibigyan ako ng tindera. Hindi ko na
sinasabi yung pangalan ng mga soup na bibilhin ko, kundi sila na mismo yung nagbibigay kung ano yung klaseng soup ang iluluto ko. Tapos i-explain nila kung paano siya lutuin at kung ano yung karne na gagamitin mo. So yan, hiwain na natin. So ganito po kalalaki yung paghiwa. Hatiin ko siyang ganito. So, ready na yung ating carrots. So, hiwain rin natin yung yam. Yan, ready na tong gulay natin. So, yan na po yung carrot at saka yung yam na gagamitin natin para sa ating soup. So, iboboil na natin yung ating cheese nut. Yan, kailangan natin i-boil yung cheese nut natin. Alisin natin yung balat. So, ganyan ko katrabaho yung pagluluto ng soup. So, eto po yung ating iba-blanch na karne. Yan, i-blanch natin to. So, iba-blanch na natin yung ating karne. Yan, ready na siya. Okay na siya. I-off na natin to. At tanggalin natin doon sa tubig. Yan, ready na rin yung ating karne. So, kailangan nating ipakulo yung ating cheese nut. Siyempre, mainit yung pinaglagyan natin ng karne. Diyan na rin natin iluluto. Yan. Hintayin natin kumulo ng kumulo hanggang maluto yung kanyang balat. Pag maluto na yung balat, matatanggal na po yan. So, yan, kumukulo na po. Pwede na po yung ating cheese nut. Tanggalin natin yung balat niya. So, i-drain natin yung cheese nut natin para matanggal natin yung kanyang balat. Yan. So, pag ganitong binoil mo na, madali na lang siyang tanggalin yung balat niya. Yan, oh. Yung iba natanggal na. So, kailangan mo talaga i-boil. Kusa na siyang magre-remove yung balat. Basta, pag binoil mo, may konting nakabukas para madali lang siyang tanggalan ng balat. Yan. Na-prepare na po natin lahat yung ingredients natin. Nahiwa na natin yung yam at saka yung carrots. At nabalatan natin yung cheese nut. So, ngayon po ay magpapakulo na tayo ng ating tubig para sa final boiling. So,
So, 2 litro po yung kailangan natin. Nagpainit na rin po ako ng tubig sa takore, mas madaling kumulo. So, 2 ganito po yung ilalagay natin. Ganito po karami yung tubig niya, more than half. Kasi ilalagay pa natin yung mga ingredients mamaya. So, tatakpan ko muna para madali siyang kumulo. Iyan, nag-start ng kumulo yung ating tubig. So, ilalagay na po natin lahat yung ingredients natin. So, unahin nating ilagay yung ating karne. Yan. And then, next ay yung cheese nut. At saka yung maraming yam at saka yung carrots. Oh, so yan, puno na po siya. So, tatakpan ulit natin. Pakukuluan natin ito ng 1.5 oras. So, ang gamit ko po ay electric stove. So, pupunta tayo dito sa time. At ilalagay natin ng 1.5 hour. 1 hour na yan. Kailangan natin, ayan, 31. So, yung init niya ay, ayan, 180 po yung init niya. Ilalagay natin ng 10. So, 100. So, okay na po yan. So, hintayin na lang natin siyang matapos until kumulo at konti na yung tubig. So, ganyan na po yung magiging itsura niya hanggat hindi pa siya kumukulo until 1.5 hour. So, nag-start na pong kumulo yung ating soup at preparasyon lang ng ingredients ang matagal. Matagal din yung pagluluto pero pwede mo siyang iwanan. So, after 1 hour, i-check na natin. Doon natin buksan. Baka mainit. Ayan, konti na lang po yung kanyang sabaw. So, ganito lang po yung kailangan na sabaw niya. So, nakita nyo yung diferensya nung sabaw kanina at saka yung ngayon. Ayan, konti na lang po siya. Good for tagda-2 bowl sila. So, ayan, nag-enjoy po ako nagluto dito at nag-share ng mga soup na niluluto ko dito sa Hong Kong. So, tikman na natin yung ating soup. Yan, so yummy. O, diba? Sarap.